Hindi lang mga cute na alaga ang for sale sa isang pet shop sa Bataan dahil pati raw ang illegal wildlife trade mabenta raw dito. Almost 1 kilometer na lang po tayo sa sa isang gasoline station. Yun lang po kasi yung pinakamalapit na landmark dito sa pet shop na to kasi wala po siyang address eh. Ang namin sir, assessment namin, nag-iisa lang siya sir eh. Dalawang asset buyers ang unang nagpanggap na naghahanap ng kanilang fur babies. Pero sa kalagitnaan ng pamimili ng ating fur parents, may iba ng offer si Kuya Seller. Dalawang iguana ang bumelat sa mga buyer na nagkakahalaga raw ng 4,200 pesos kada isa. Isang red, isang green. Etong red na ito, ayaw nang ibenta, nahiya lang sa akin. Maya-maya pa, isang kahon naman ang inilabas ni Kuya Seller na tumuklaw sa atensyon ng mga buyer. Ano naman kaya ang laman ng kahon? Buksan na yan! Oh my gosh! Pastel yan. Hindi normal yan. Isang ball python pala ang dagdag na offer ni Kuya Seller sa mga buyer. Wala na bang ibababahan dyan? Sige, ganito na lang. 4,000 kasi tukulan dyan, 4,200 na lamang. Ang ganda ng mga magulang yan. Matapos magkatawaran, napakagat din ng operatiba ang seller sa isang last price at ang magiging hudyat para tuluyang sakmalin ng operatiba ang seller. Kukunin kunwari ng asset ang hawla sa kanyang sasakyan. Insurance yan eh, para halugog yung lugar mo. So, speaking namin tong American. Agad na kinuli ng mga pulis ang seller na si Divino Salvador Chumacera. At nang tanungin kung meron siyang dokumento para mag-alaga at magbenta. May CWF ka? Wala nga. Wala, CWR, meron ka? O, wala din o. Oh, huwag kang gagalaw! Huwag kang gagalaw! Nasa siya gagalaw! Huwag kang gagalaw! Tingnan nyo, baka may gamit. Kapkapan nyo. Kapkapan nyo. Wala naman, sir. Ayon sa PNP Maritime Group, mahigpit na ipinagbabawal ang pagbebenta ng mga endangered at exotic animals lalo na kung walang kaukulang permit mula sa Department of Environment and Natural Resources o DENR. Ang seller na nahuli, walang naipakitang Certificate of Wildlife Registration o CWR at permit to sell. Video nyo lahat na nandito, tapos inventory natin ha. Huwag kang gagalaw, tumayo ka, tayo ka ba? Ipakasama ka namin. Cellphone, kung labas kayo cellphone. Cellphone, kasama yan, labas nyo. Baba mo lang. Walang gamit. Tila na bahagang buntot niya at hindi na nakapalag. Huwag ka lang wala. Pusasan nyo na nga. Pusasan nyo na nga. Likod, boy. Nang halugugin pa ng mga pulis ang pet shop, natagpuan ang iba't ibang klase ng wildlife gaya ng iba't ibang species ng endangered birds tulad ng ringneck dove na mula pa sa South Africa, emperor scorpion, tarantula at mga iguana. Anong relevance ho? Bakit ito kailangan kumuha ng permit patungkol dito sa pagbebenta at ang mga ganyang klase ho? Sir, kailangan po natin kumuha ng kaukulang permit sa DENR para po ma-monitor natin kung saan po nanggaling yung ating mga species. Posible kasing maging carrier ng iba't ibang mga sakit ng mga hayop. Nakapanayam ng resibo ang suspect. Bawal yan, siyempre. Kaya nga, siyempre, pabenta lang naman sa atin yan. Kaya tayo konti, kumita tayo. Ipinabebenta lang daw? Reseller kayo? Ganern! Wala, kabebenta ko lang naman yan kasi may pet shop talaga ako eh. Siyempre, may nagpapabenta. Halos 100 endangered at exotic animals ang nasabat ng mga otoridad sa suspect. Pet shop ba yan o zoo? Agad namang i-turn over ang mga ito sa DENR Bataan. Pagkatapos pong maidala po ito sa temporary custody po ng aming opisina dito po sa PAMO VNP o opisina po ng Bataan Natural Park, ito po iaalagaan muna ng 2 araw, ipapakainin. And then sa Lunes po, gagawin po ito ng local transport permit para po siya naman po ang aming dokumento na dadalhin papunta po sa mga rescue center po na outside po ng Bataan. Pang-apat ang illegal wildlife trade sa pinakamalalaking illegal trading sa buong mundo.
Aabot sa 50 billion pesos ang halaga ng iligal na industriyang ito kada taon ayon sa DNR. Samantala, dinala ang suspect sa PNP Maritime NCR. Naharap siya sa kasong paglabag sa Republic Act 9147 o Wildlife Protection Conservation Act. Nito lang June 19, pansamantalang nakalaya ang suspect habang iniimbestigahan ang kaso laban sa kanya. Mahigpit na ipinagbabawal ng batas ang pagbebenta ng wildlife ng walang kaukulang permit sa mga low-key na pumapasok sa iligal na kalakaran. Sorry, not sorry, pero baka kayo naman ang sunod na bumagsak sa malakawlang kulungan. Balikan natin ang reklamo ng residenteng binubulabog raw sa kalagitnaan ng gabi. Huli sa CCTV video na ito ang pambabato ng isang misteryosong lalaki sa bahay ni Manuelita sa May Kawayan, Bulacan. Ang hinihinala nilang pinag-ugatan ng panggugulo, ang pagrereklamo nila sa mabahong amoy mula sa pabrika ng fiberglass ng kapitbahay nila na siyang naging dahilan ng pagpapasara nito. Simula po nung nareklamo ko yung pabrika nila, gabi-gabi po kami nakakaranas ng pambabato. Ang ginagawa po namin, lumalapit kami sa barangay, nagpapablatter, pero hindi po siya naibablatter dahil wala daw po kaming katibayan na sila nga po yun ang babato. So, ang nangyari po, nabablatter lang siya is may nambabato lang sa amin. Yung pabrika lang po talaga kasi po, nagkakasakit po kami, hinihika kami mag-ina sa amoy ng fiberglass. Paano nyo ilalarawan sa ating mga taga-subaybay yung klase ng amoy na nalalanghap nyo? Nahihirapan po kaming huminga tuwing na lalanghap namin yung chemical na yun. Tapos yung pulbos po ng pinagrinderan ng fiberglass, bumabagsak po siya sa baba ng bahay namin. Sa resibong dala ni Manuelita, nakalagay sa permit ng pagawaan na retailer lang sila at hindi manufacturer ng motorcycle accessories. Balikan lang natin doon sa barangay level. Ano na pagkasunduan ninyo sa pagitan ninyo at niyang pabrika na yan? Bali, stop operation po. Tapos nag-order po ang barangay na for closure na daw po at hindi na sila pwede mag-operate. Dahil sa sumbong ni Manuelita, pansamantalang ipinatigil ng barangay ang operasyon ng pabrika. Ang problema, ang pagsasara ng pabrika ang tila naging simula raw ng panggugulo kina Manuelita. May pagkakataon pa ngang sinugo daw sila ng isang trabahador ng pabrika. Bakit mo ginaganon? Ano ginaganon natin ta? Ano ka ginaganon? Ikaw ka pumapasok rin ba eh? Tapos yun, sumugod na yung tauhan na yon na si Arias. Nagalit po, nagwawala, binasag yung motor namin at ang sabi, pinagbibintangan daw po namin sila. Tapos nung nangyari po yun, pinablatter po namin yung riot na yon, nagpa-medical legal kami kasi natamaan po kami ng pambabato niya. Sa video, makikita ang isang lalaki sa harap ng bahay ni Manuelita na nakikipagtalo. Maya-maya pa'y maririnig na ang sigawan at murahan ng dalawang panig. Sumusugod ka nga, diba? Sumusugod ka nga rito ngayon. Tapos sisigaw ka. Sige! Ano? Huwag nang gagalit doon! Ano? Ay, kaya mo ako! Tumawag ka na ng barangay, bilis! Sa isa pang video, makikita naman ang barangay tanod na umaawat na sa lalaking sumugod sa bahay ni Manuelita. Anong ginagawa mo? Hindi! Bakit siya umahanda? Natatakot po ako baka may mas grabe pa po silang gawin sa amin. Pero hindi pa pala rito natatapos sa kanilang kalbaryo. Nang minsang umalis ng bahay si Manuelita, ang motorsiklo naman nila ang pinagdiskitahan at sinunog. Parang yan yung tinataniman ng bomba ng mga terorista. Yes po. Nung una po, binasag lang nila yan kasi nirayot kami. Ayan lang po siya. Tapos nung wala po kami nung May 4, naabutan po namin pag-uwi galing kaming PGH kumuha na medical legal. Sunog na po siya. Binasag din ang salamin ng kanilang sasakyan. Dito po sinunog yung motor namin kasi nung nirayot po kami nung April 23, nung nasira na yung motor, dito na po namin pinark. Tapos, dahil hindi na nga po siya gumagana, hindi na nagagamit, tinabi lang po namin siya. May 4 po, pag-uwi namin ng umaga, sunog na po yung motor. Gayunman, walang nakikita o nakasaksi sa ginawang panununog. Agad nagtungo ang resibo sa May Kawayan para mag-imbestiga. Nahanap namin ang bahay na nasa CCTV. Pumayag na magpa-interview sa resibo ang may-ari ng pabrika na si Jeneline Mabasa. Todo tanggi siya na may kinalaman sila sa pambabato kina Manuelita. Wala kaming kinalaman dun. Yung sa pambabato matagal ng issue. Tapos handa naman kaming harapin yun sa barangay or sa korte kung aabot. Pero sino ang lalaking nakuna ng video na nasa pabrika at nagbato sa bubong? Multo? Paliwanag ni Jeneline, nasa ibang bansa sila ng araw na nakuna ng video. Hindi rin daw nila alam kung sino ang lalaki, maging sila raw nakararanas ng pambabato.
So ito yung bubungan namin, which is na binabato din nila. Ayan, may mga bato pa dyan na makikita, may mga bote. Tapos one time, nung naghagis ng bote yung lalaki, bumagsak dun sa kabilang bahay, which is nabubog pa yung isang tenant. Kaya hindi na din namin masyadong kino-complain pag ganyan. Kasi baka mamaya hindi lang bato yung ihagis or hindi lang bote yung ihagis sa amin. Paliwanag pa ni Jeneline na una na silang nag-usap sa barangay ni Manuelita. Dito ibinigay sa kanila ang reseta ng mga gamot ng mga taong nagkasakit dahil sa pabrika. Possible, siguro, pero hindi palagi. Kasi yung hangin, hindi namin kontrolado. Pero meron kaming proper ventilation sa taas. Kasi kung nakakasama yun or kung nakakamatay yun, ang una maapektuhan yung trabahador ko. Which is hindi, kasi cleared sila, may mga health card yung mga yun eh. Cleared sila, wala silang sakit sa baga or ano pa man. Sumunod rin daw sila sa order ng barangay na ipasara muna ang pabrika. Nito lang Miyerkules, nagkaharap na sa barangay ang magkabilang panig. Hindi naman sa tinatanggi, ang gusto ko lang is mapatunayan kung sino man yun. Kasi pwede ko naman sagutin yun sa kaso. Walang problema dun. Kung mapapatunayan naman po, wala namang problema po dun. Basta malinaw yung patibay nila na kung sino yung bumato, wala naman din problema. Kung iko-korte, wala rin problema para lang matapos na at wala na tayong discussion pang iba. Kung magpapapati sila dito, wala naman din problema. Kung ayaw nila, wala rin problema. Para wala na mahabang discussion. Sina Manuelita, desidido raw na magsampa ng reklamo. Ngayon kung talaga hindi po sila mapag-aayos, wala pong magagawa si barangay kundi magbigay po o mag-issue ng certification to file action po sa magreklamo. At pagkatapos po nun, sila na po yung mag-aakyat o sila na po yung may karapatan na maghain ng reklamo sa hukuman. Handa naman daw itong harapin ng kabilang panig. Handa naman po kami sa mga ganyang kaso dahil meron din naman kaming counter na nambabato sila. Hindi lang naman, ito lang ang logic niyan eh. Walang mambabato kung hindi binabato. That's the logic. Napaka-basic. Diba? Hindi ka babatuhin kung wala naman ng babato. Diba? Yun lang naman yun. Nitong Huwebes, sinamakan ng resibo sina Manuelita sa May Kawayan PNP para i-report ang mga nangyaring panggugulo sa kanila. Nangako naman ng PNP na iimbestigahan nila ang pangyayari. Kung meron pong gulo na magkapitbahay, tawagan po agad ang police station or kung immediate yung pangangailangan ng tulong, nandyan din po yung mga barangay tanod na pwede din pong mag-assist. Payo pa ng PNP, i-report agad sa barangay o pulisya ang sino mang nagsisimula ng gulo sa komunidad. Kung hindi po sila magkakasundo sa lupon ng tagapamayapa ng barangay, ay pwede na po silang dumiretso dito sa amin at mag-file po tayo ng complaint sa piskalya. Kung identified at nandun yung tao, yung suspect. Ang magkapitbahay dapat ay nagtutulungan, pero sa mga oras na perwisyo na ang dulot ng kapitbahay nyo, huwag mag-atubiling magreklamo dahil ang batas hindi papanig sa abusado.